Episode 681 ng FPJ's Batang Quiapo ay nagsimula sa isang sagradong larawan. Si Tanggol ay nakatayo sa harap ng imahen ng mahal na Nazareno, taimtim na nananalangin, humihingi ng kaliwanagan upang makagawa ng isang napakahalagang desisyon sa kanyang buhay, ang tumakbo bilang alkalde. Sa sandaling iyon, nakita ng mga manonood ang isang tanggol na puno ng determinasyon, taos-puso at may matinding pagnanais na magdala ng positibong pagbabago para sa komunidad. Siya ay hindi lamang isang anak, isang mandirigma, kundi isang taong may pangarap na maging tinig ng mga mahihirap at mga naiwang walang kalinga. Ngunit kaagad matapos ang mga palakpakan at sigaw ng Mayor Tanggol, Mayor Tanggol, biglang nagbago ang atmosfera. Kasabay ng pananampalataya ay ang pag-usbong ng pagdududa. May mga naniniwala kay Tanggol ng buong puso, ngunit hindi rin kakaunti ang malamig na nagsabi, "Turns out he's no different from those corrupt politicians." Ang linyang iyon ay parang isang matalim na tabak na dumurog sa bagong sibol na tiwala sa puso ng mga manonood. Maaring si Tanggol ba ay isa lamang bagong bersyon ng mga dati, nagtatago sa maskara ng katarungan upang ikubli ang tunay na ambisyon sa kapangyarihan. Ang ganitong pagsalungat ang siyang nagdulot ng matinding tensyon na bumalot sa buong episode. Hinila ang mga manood sa gitna ng pag-asa at pagdududa sa pagitan ng isang tanggol na handang magsakripisyo para sa bayan at ng mga bulong-bulungan na siya rin ay malulugmok sa bulok na mundo ng politika. Ito ay hindi lamang laban para sa dangal ni Tanggol, kundi isa ring salamin ng katotohanan. Kapag ang tao ay naglagay ng tiwala sa isang bayani, sila rin ay naghahanda para sa posibilidad ng pagkadismaya kung ang bayani ay bumagsak. Matalino itong ginawang isang pagsubok sa psikolohiya ng mga manonood ng direktor. Ang mga sigaw ng tanggol, tanggol na humahalo sa gerero-gerero ay hindi lamang epekto ng masa, kundi patunay ng pagkahati ng lipunan. May isang panig na naniniwala sa pagbago, may isa pang kumakapit sa lumang kapangyarihan. At sa pagitan ng dalawang panig na ito, napipilitan si Tanggol na pumili. Mananatili ba siya sa kanyang mga prinsipyo o siya rin ay malulunod ng kapangyarihan? Kung ang kapangyarihan ay isang bitag, may sapat bang tibay si Tanggol upang panindigan ang kanyang sarili? O magiging kaaway din ba siya ng mismong mga taong umaasa sa kanya? Ang kapansin-pansin sa episode 681 ay hindi ito nagbigay ng agarang kasagutan. Sa halip, iniwan ang mga manood na puno ang tanong. Ang imahe ni Tanggol na taimtim nananalangin sa harap ng mahal na Nazareno ay ipinares sa mga bulong ng pag-aalinlangan. Isang matinding contrast na pumipigil sa mga manonood na iwasan ang eksena. Ito ang likas na husay ng manunulat, ang magtanim ng binhi ng kuryosidad na nag-udyok sa lahat na sundan ang bawat hakbang ng tauhan. Lalong naging kapana-panabik ang paraan ng paglalarawan kay Tanggol bilang isang taong nasa hangganan. Siya ay isang simbolo ng pag-asa, ngunit sa parehong oras may banta na siya rin ang maging biktima ng mismong tiwalang iyon. Isang maling hakbang, isang munting tukso lamang at ang kanyang imahe ay maaring gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang episode 681 ba ay simula lamang ng isang serye ng trahedya sa politika, kung saan si Tanggol ay mula bayani ay magiging taksil. O ito ba ang magiging landas na magpapatunay na siya ay naiba at handang lumaban sa kapalarang itinakda para sa mga makapangyarihan? Dahil dito, ang pambungad na bahagi na ito ay hindi lamang simpleng simula ng isang episode, kundi isang mahalagang pundasyon ng buong kwento sa hinaharap. Umalis man ang manonood mula sa harap ng kanilang mga screen, nananatili pa rin ang mga tanong na walang sagot, na nagtutulak sa kanila na patuloy na sumubaybay upang malaman kung saan hahantong ang kapalaran ni Tanggol. Akala ni Miguelito ay naabot na niya ang rurok ng vinkwang nang pumanig sa kanya ang resulta ng halalan. Ang mga hiyawan, palakpakan at maging ang pagkilala ng Campo Guerrero ang nagsilbing patunay sa makasaysayang tagumpay na iyon. Ngunit ang tagumpay ba ay tunay na katumbas ng ganap na kapangyarihan? O ito lamang ba ang simula ng isang bagyong mas mabangis pa? May mga tagumpay na nagiging nakamamatay na bitag. Mula pa nang banggitin ang pangalan ni Miguelito, ramdam agad ng mga manonood ang nakakapasong bigat ng hangin. Kahit nasa gitna ng libu-libong bumabati, hindi maitago ng kanyang mga mata ang tensyon. Batid ni Miguelito, bawat hakbang niya sa entabladong ito ng karangalan ay naglalagay sa kanya sa puntirya ng mga kaaway, lalo na ni Tanggol. At ang pinakanakatakot, may kontrol ba talaga siya sa kapangyarihang hawak niya o isa lamang siyang piyesa sa madugong laro ng politika?
Si Miguelito ba ay isa lamang puppet na mahusay na pinapaikot ng mga puwersang nasa likod niya? Unti-unting lumilitaw ang komplikasyon ng hindi lamang nagdiwang ang Campo Guerrero, kundi palihim ding nagbigay ng mga malabong utos. Mga tawag sa dilim, mga tango ng pagkakasundo, at mga tusong ngiti sa gilagid ng labi nagpapatunay na hindi lamang simpleng panalo ang kanilang nais. Gusto nilang gawing panangga si Miguelito, isang simbolo para gawing lehitimo ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Maaring nanalo si Miguelito sa papel, ngunit unti-unti siyang nawawala ng kontrol sa mismong landas na pinili niya. Samantala, ang tingin ni Tanggol kahit sa pagkatalo ay nagdulot ng kilabot sa mga manood. Walang labis na salita, walang padalos-dalos na kilos, tanging isang titig na tila nakababatid ng lahat ng pakana. Tila si Tanggol pa ang higit na nakakaunawa, hindi ligtas si Miguelito. At doon pa lamang nagsisimula ang tunay na laro. Kung ang talunan ang may hawak ng katotohanan, makakahanap ba ng katahimikan ang nagwagi? Mula rito, dinala ng episode ang mga manonood sa isang nakapangingilabot na habulan sa pagitan ng danggal at kapangyarihan. Pilit pinatutunayan ni Miguelito na hindi lamang siya isang papet, habang si Tanggol, kahit talunan ay nananatiling malakas dahil sa paniniwala ng mga taong nasa likod niya. Hindi ganap na tumitimbang ang timbangan sa isa, kundi nagsisimula pa lamang sa isang mas mabangis na tunggalian sa hinaharap. Sa tindi ng mga pangyayaring ito, mahirap para sa mga manood na umiwas. Sapagkat nananatili ang pinakamalaking tanong. May sapat bang tapang si Miguelito upang makawala sa gapos ng Guerrero o siya mismo ang lalamunin ng kanyang sariling tagumpay? Kung ikaw ay curious at nais pang sumubaybay sa mga kapanapanabik na kaganapang ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mapalampas ang mga susunod na episodes. Sama-sama nating tuklasin kung saan hahantong ang kapalaran ni Miguelito at kung ang tagumpay na ito ay mauuwi sa isang malupit na sumpa. Kung ang pagdududa kay Tanggol at ang manipis na panalo ni Miguelito ay nagpahinto ng paghinga ng mga manonood, ang pagtatapos ng episode na ito ay tunay na isang pagkabigla. Hindi mga makukulay na paputok, hindi mga halakak ng tagumpay, kundi isang madilim na kalangitan ang dumating, hudyat ng isang bagong bagyo na nag-aabang upang lamunin ang lahat. Kapag namatay ang mga ilaw sa entablado, ilalantad ng dilim ang mga lihim na hindi inaasahan ng sinuman. Sa huling bahagi, nasaksihan ng mga manood ang lalong lumalalang pagkakabahagi. Nakaupo ang Campo Guerrero sa trono, ngunit hindi lahat ng miyembro ng kanilang hanay ay tapat. Ang mga bulong ng pagtaksil, mga malabong pakikipagkamay, at mga matang puno ng pagkukwenta ang naghasik ng binhi para sa isang mabagsik na digmaang panloob. Maaring nanalo si Miguelito, ngunit unti-unting kinakain mula sa loob ang tagumpay na iyon. Samantala, si Tanggol kahit nasa kahinaan ay naging sandigan ng mga taong naniniwala pa rin sa dangal at katarungan. Nakita siyang nakaupo sa dilim, may matatag na mga mata, wari naghihintay ng tamang oras. Walang nakakaalam kung paano siya kikilos, ngunit dama ng lahat, hindi pa tapos ang labang ito. Kapag ang talunan ay hindi bumigay, kundi tahimik na naghahanda para sa muling pagsalakay, sino nga ba ang tunay na mapanganib? Ang pinakamatinding punto ng tensyon ay nasa huling eksena. Isang misteryosong karakter ang lumitaw, lumabas mula sa dilim na may malamig na ngiti. Hindi na kailangan ng maraming salita, sapat na ang kanyang presensya upang maging nakakasakal ang hangin. Siya ba ay isang bagong kakampi o isang kaaway na mas mapanganib pa kina Tanggol at Miguelito? Ang tanong na iyon ay parang tabak na nakabitin, nagdulot ng kaba at pananabik sa mga manood. Ang pagkakabitin na iyon ang naging susi upang manatili ang mga manonood. Sapagkat sa puntong ito, walang makapagsasabi kung ano ang susunod na mangyayari. Mapapanatili ba ng Campo Guerrero ang kanilang kapangyarihan? Mapapanindigan ba ni Miguelito ang kanyang posisyon? At si Tanggol, muling babangon ba siya na mas malakas kaysa dati? Minsan, ang pagkatalo ay hindi katapusan, kundi pambungad na kabanata ng isang mas mabagsik na digmaan. Nagtapos ang episode, ngunit nananatiling umaalingaw-ngaw sa puso ng mga manood ang epekto nito. Ang mga komplikadong relasyon, mga pakana sa politika, mga titig na puno ng sakit at paglaban, lahat ay nagsanib upang lumikha ng isang larawang parehong malungkot at maalab. Ang tensyon na ito ang nagbigay daan upang maging isang paglalakbay na hindi dapat palampasin ng FPJ's Batang Quiapo. At upang hindi mawala ang kahit isang sandali ng darating na laban, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel.
Sapagkat ang inyong nasaksihan ay simula pa lamang, ang tunay na Bagyo ay nasa unahan pa, naghihintay na sumabog sa susunod na episode.